Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang bumati sa inyong lahat. Nasaan ka man ngayon? Nasa sala, nasa kwarto, nasa biyahe, nasa trabaho habang patagong nakikinig, o baka nagpapahinga lang matapos ang mahabang pagod. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Gusto kong malaman kung hanggang saan na nakakarating ang ating mga kwento. At ngayon, samahan ninyo ako sa isang masalimuot, masakit, ngunit makapangyarihang kwento ng pag-ibig, paghamak, at lihim na unti-unting sisira sa isang pamilyang akala mo'y perpekto. Si Samara Velonte ay hindi lumaking marangya, pero lumaki siyang may dangal. Sa isang maliit na barangay sa Bulacan, halos lahat ng nakakakilala sa kanya ay iisa ang sinasabi, mahinhin, matiyaga, at hindi marunong manapak ng kapwa kahit siya na ang sinasaktan. Bata pa lang si Samara nang mamatay ang kanyang ama na si Rodolfo Velonte, isang karpinterong buong buhay na nagsumikap para maitawid ang pamilya sa kahirapan. Naiwan siyang kasama ang kanyang inang si Luz Viminda, isang labanderang hindi sumusuko, at ang nakababatang kapatid na si Pabling na noong mga panahong iyon ay paslit pa lamang at laging sakitin. Mula pagkabata, hindi na bago kay Samara ang gumising ng maaga para umigib ng tubig, tumulong maglaba at maghanda bago pumasok sa eskwela. Hindi rin bago sa kanya ang pumasok na gutom, magsulat gamit ang lapis na ubos na at maglakad ng mahaba para lamang makapasok sa klase. Ngunit sa lahat ng iyon, hindi niya kailanman pinayagang maging mapait ang kanyang puso. Anak, madalas sabihin ni Luz Viminda habang pinipiga ang basang damit sa likod bahay. Hindi mo kasalanan na mahirap tayo, pero responsibilidad mong ipakita sa mundo na hindi nakakabawas sa tao ang hirap. Tumatanim iyon sa isip ni Samara. Kaya nang makatapos siya ng kolehiyo sa kursong education sa tulong ng scholarship, para sa kanya ay hindi lamang iyon personal na tagumpay, para iyong unang liwanag matapos ang mahabang panahon ng dilim. Naging public school teacher siya sa isang elementary school sa kalapit na bayan. Maliit man ang sweldo, sapat iyon para maipambiling gamot si Pabling, may iaabot sa ina at may kaunting maitatabi sa tuwing may biglaang pangangailangan. Hindi maluho si Samara. Sa totoo lang, halos hindi siya bumibili para sa sarili. Kadalasan suot niya ang mga simpleng bestida na tinahipan ni Luz Viminda mula sa lumang tela. Ang bag niya ay ilang taon ang gamit. Ang cellphone niya ay lumang keypad phone na madalas pang magloko ang screen. Ngunit sa kabila nito, iginagalang siya ng mga kasamahan niya sa paaralan, lalo na ng principal nilang si Principal Meli Sarmiento, isang istriktang babae na mahirap humanga sa tao. Ngunit lihim na paborito si Samara dahil sa sipag at linis ng trabaho nito. Ma'am Samara, biro minsan ng kapwa guro niyang si Jessa Malubay. Kung mabait lang ang batayan para yumaman, baka ikaw na ang pinakamayaman sa buong Bulacan. Napangiti lang si Samara noon habang inaayos ang quizzes ng mga bata. Mas gusto ko na yung may sapat lang, sagot niya. Basta tahimik ang buhay. Pero may mga buhay talagang hindi pinapayagang manatiling tahimik. Isang Sabadong umaga, nagdaos ang paaralan ng Community Outreach Project para sa ilang pamilyang nasalanta ng pagbabaha sa Karatig Barangay. Kailangan nila ng mga volunteer, mga donasyon, at mga tao para tumulong sa pagkukumpuni ng ilang sirang silid-aralan. Doon unang dumating sa buhay ni Samara si Leandro Serrano. Si Leandro ay kabaligtaran ng inaasahan niya sa isang lalaking mula sa mayamang pamilya. Matangkad, maayos manamit, may sarili ng kotse at halatang edukado, pero hindi mayabang. Isa itong civil engineer na namamahala sa ilang proyekto ng pamilya nilang hardware at paupahan. Inaasahan sana ng marami na mag-uutos lang ito sa gilid, pero nagulat ang lahat nang makita siyang may hawak na hollow blocks, nagpapako ng sirang armchair, at nakikipag-usap ng maayos maging sa mga barangay tanod at construction worker. Nung araw na iyon, nahulog sa putik ang isang kahon ng school supplies na buhat ni Samara. Bago pa niya ito mapulot, may isang paris ng kamay na ang tumulong sa kanya. Ako na po, sabi ng lalaki. Pag-angat niya ng tingin, unang beses niyang nakita ng malapitan si Leandro. Salamat, maikling sagot ni Samara, bahagyang nailang. Ngumiti si Leandro. Mukhang mas mabigat pa to kaysa sa inaasahan mo. Sanay na po ako, sabi niya. Minsan, mas mabigat pa ang mga problema kaysa sa kahon.
Bahagyang natawa si Leandro. Kung ganon, mukhang magaling kang magbuhat. Hindi iyon malandi, hindi iyon pilit. Ngulit mula roon, napansin ni Samara na madalas lumapit si Leandro sa kanya. Minsan para magtanong kung saan dadalhin ang semento, minsan para iabot ang bottled water, minsan para lang kumustahin kung nakakain na ba siya. Napuna iyon ni Jessa. Aba, mayaman pero hindi suplado. Bulong nito habang inaayos ang mga relief pack. Ma'am Samara, baka ito na ang plot twist ng buhay mo. Pinandilatan niya ang kaibigan. Tumigil ka nga. Ngunit sa mga sumunod na linggo, hindi na nawala si Leandro. May pagkakataong dumadalaw ito sa paaralan dahil sponsor daw ng ilang classroom repair ang kumpanya nila. Minsan naman nagdadala ng mga gamit para sa feeding program. Unti-unti, nakilala niya ang lalaki hindi bilang anak mayaman, kundi bilang taong marunong makinig. Hindi ito tulad ng ibang lalaki na gustong magpasikat o mangibabaw sa usapan. Kapag nagsasalita si Samara tungkol sa mga estudyante niyang kulang sa gamit, tahimik itong nakikinig. Kapag ikinukwento niya ang hirap ng buhay nila noon, hindi ito naaasiwa. At kapag gumingiti siya, parang laging may kung anong lungkot na natutunaw sa mukha ni Leandro. Isang hapon, nadatnan niya itong naghihintay sa labas ng eskwelahan habang papalubog ang araw. Bakit nandito ka pa? Tanong ni Samara. Akala ko umuwi ka na. May hinihintay kasi ako, sagot ni Leandro. Sino? Ikaw. Napatigil si Samara. Bakit naman ako? Sasamahan sana kitang maglakad papunta sa sakayan. Alam kong hindi ka sasakay kapag ino-offer kong ihatid kita. Nailing si Samara, ngunit hindi napigilan ng munting ngiti. Parang kilala mo na agad ako ah. Hindi pa, mahinang nitong sabi. Pero gusto kitang makilala ng mas matagal. Doon nagsimula ang lahat. Hindi naging madali ang relasyon nila. Sa umpisa pa lang, alam na ni Samara na may malaking puwang sa pagitan ng mundo niya at ng mundo ni Leandro. Siya, galing sa maliit na bahay na tumutulo kapag malakas ang ulan. Si Leandro mula sa angkang Serrano na kilala sa bayan bilang mga negosyante, may paupahan, bodega ng construction materials at mga lupang minana para sa lolo nito. Siya, nagbibilang ng barya bago bumili ng gamot. Si Leandro sanay sa restaurant meetings at pirmahan ng kontrata. Pero sa kabila ng lahat, ipinaglaban siya ni Leandro. Nang bilhin siya nito minsang mag-dinner sa bahay ng mga Serrano para ipakilala ng formal, doon unang tumama sa kanya ang malamig na tingin ni Doña Caridad Serrano. Maputi ang biyanan, elegante, laging nakaperlas, at may titig na kayang paliitin ng kahit sinong nasa harap niya. Katabi nito sa hapag ang anak niyang si Vina Serrano Lazaro, isang babaeng hindi nakikinig kung hindi man lalamang, at ang kapatid nitong si Tia Suling, na tila ginawang hobby ang manghusga. Teacher ka pala? Tanong ni Doña Caridad habang dahan-dahang hinihiwa ang steak. Mabuti naman, kahit paano may pinag-aralan. Naramdaman ni Samara ang bahid ng pangiinsulto sa likod ng papuri. Opo, mahinahon niyang sagot. May bahay na ba ang pamilya ninyo? Sabat ni Vina. O nakikitira pa rin kayo? Vina? Saway kunwari ni Leandro, ngulit bakas ang inis sa mukha nito. Sumingit si Tia Suling na may pilit ng ngiti. Naku, huwag kayong ma-offend. Ganyan lang talaga kami, very direct. Ngulit hindi nakapalag si Samara nang marinig niya ang sunod na sinabi ni Doña Caridad. Leandro, anak, hindi kita pinalaking mahina. Alam mo ang buhay na meron ka. Sana naman pumili ka ng babaeng kayang sabayan ang apelyido mo. Tumigas ang hawak ni Samara sa baso. Bago pa siya makapagsalita, si Leandro na ang humarap sa ina. Ma, hindi ko kailangang babaeng sasabay sa apelyido ko. Ang kailangan ko, babaeng totoo, at si Samara ang yun. Natahimik ang hapag, ngunit hindi nawala ang malamig na tingin ni Doña Caridad. Sa gabing iyon, malinaw nang naunawaan ni Samara na hindi siya basta hindi gusto ng pamilya ni Leandro. Tinuring na siyang banta bago pa man siya maging bahagi ng mga ito. Pag-uwi nila, tahimik silang lumakad ni Leandro. Pasensya ka na, sabi ng lalaki. Hindi ko ginusto na maranasan mo yun. Huminto si Samara. Leandro, hindi ako takot sa hirap. Hindi rin ako takot sa pangmamaliit. Pero sabihin mo sa akin ang totoo. Kaya mo bang panindigan ako kahit pamilya mo ang kalaban? Walang pag-aalinlangan sa sagot nito. Oo.
Sigurado ka? Higit pa sa sigurado. At pinatunayan nga iyon ni Leandro. Sa kabila lang pagtutol ni Doña Caridad, sa kabila ng panlalait ni Vina, at sa mga pabulong ni Tia Soling sa tuwing may pagtitipon ang pamilya, itinuloy nila ang kanilang pag-iibigan. Naging kakampi nila si Arwin de la Peña, matalik na kaibigan ni Leandro na madalas magsabi rito ng katotohanan kapag nalilito ito, at maging si Mang Isko, kapitbahay ng mga Villonte na parang pangalawang ama na rin ni Samara dahil lagi itong handang tumulong sa pamilya. Minsan, sabi ni Mang Isko isang gabi habang nagpapahinga sa tapat ng bahay nila Samara, ang pinakamahirap kalabanin ay hindi kahirapan, kundi mga taong may pera pero kulang sa pagkatao. Hindi iyon nakalimutan ni Samara. Makalipas ang ilang buwan, nagpa siya sina Samara at Leandro na magpakasal sa huwes. Simpleng kasal lamang yun. Walang engranding handaan, walang hotel reception, walang mamahaling dekorasyon. Ngunit punong-puno iyon ng pagmamahal. Nandoon si Luz Mivinda na halos maiyak sa saya, si Pabling na nakabarong na hiniram lang, si Jessa na halos maubos ang boses sa kakatawa at kakatuwa, si Principal Melly na unang beses nakita ng lahat ng ngumiti ng tunay, si Arwin na tumayong best man, at si Mang Isko na halos buong oras nakapamaywang na parabang sariing anak niya ang ikinasal. Ang wala roon ay si Doña Caridad. Hindi rin dumalo si Vina at si Tia Soling. Nagpadala lamang sila ng malamig na mensahe. Kung iyan ang gusto ninyo, panindigan ninyo. At iyon nga ang ginawa nila. Sa unang mga buwan ng pagsasama, simple ngulit masaya ang buhay ni Samara at Leandro. Hindi man sila marangya, ramdam nila ang gaan ng bahay na puno ng respeto. Si Leandro ay madalas bumisita sa munting inuupahan nilang tahanan, dala ang mga paboritong prutas ni Samara. Si Samara naman ay gumigising ng maaga para ipaghanda siya ng baon. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang may lalaking hindi lamang mahal siya, kundi ipinagmamalaki rin siya. Ngulit ang kaligayahan ay tila laging sinusukat sa kwentong tulad nito. Isang umaga, matapos ang ilang linggong pagkahilo at panghihina, kumpirmadong buntis si Samara. Umiiyak sa tuwa si Leandro habang hawak ang resulta ng test. Magkakaanak tayo, paulit-ulit nitong sabi habang nakapulupot ang mga kamay sa kanya. Natawat na paiyak si Samara. Oo, magkakaanak tayo. Akala niya noon, baka iyon na ang sandaling magpapalambat sa puso ni Doña Caridad. Akala niya baka sa pagdating ng isang sanggol ay matutunaw din ang tigas ng isang ina. Ngunit hindi niya alam, iyon pa lamang pala ang simula ng mas malupit na unos. Dahil nang mabalitaan ni Doña Caridad ang pagbubuntis ni Samara, hindi ito natuwa. Halip, lalo itong naging mapanuri. Lalo itong naging malamig. At sa mga susunod na buwan, unti-unti nitong ikakalat ang pagdududa na babasag sa kapayapaan ng mag-asawa. Isang pagdududang maglalagay sa dangal ni Samara sa alanganin at magbubukas ng pinto ng lihim na mas matagal nang itinatago ng pamilyang Serrano kesa sa inaakala ng lahat. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Habang nakikinig, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood. Mas masarap magkwentuhan kapag alam mong may totoong taong nakikiramay, nag-aabang, at sabay-sabay na dinadala ang emosyon ng isang kwento. At ngayon, ituloy natin ang masakit na yugto sa buhay ni Samara, ang panahong ang isang inosenteng bata ay ginawang sentro ng panghahamak at ang pagdududa ng isang biyanan ay naging mitya ng kahihiyang hindi basta nalilimutan. Sa unang bahagi ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, akala ni Samara ay unti-unti ring lalambot ang matigas na puso ni Doña Caridad. Kahit papaano, umaasa siyang ang balitang magkakaanak sila ni Leandro ang magiging tulay upang maayos ang lahat. Ngunit mali siya. Sa halip na mapalapit, lalo lang silang natalayo. Sa mga unang buwan ng pagbubuntis ni Samara, halos hindi niya ikinikwento sa iba ang mga pagbabago sa ugali ng kanyang biyanan. Tuwing pupunta si Leandro sa ancestral house ng mga Serrano para sa mga papeles sa negosyo, madalas ay pinapasama siya. Sa umpisa, pilit niyang pinaniniwalaan ng sarili na baka kailangan lang talagang mas makilala siya ng pamilya ng kanyang asawa.
Ngulit sa bawat pagpunta niya roon, pakihamdam niya ay hindi siya bisita. Isa siyang taong sinusuri, hinuhusgahan, at hinihintay na magkamali. Isang hapon, nasa sala siya ng mansyon habang umiinom ng salabat na ipinadala pa ni Luz Mivinda para raw makatulong sa kanyang pagbubuntis. Nasa tapat niya si Doña Caridad, maingating tinitignan ang tiyan niyang bahagya pa lamang lumulbo. Gaano ka na ba kabuntis? Tanong nito walang kahit katiting na lambing sa boses. 3 buwan na po, sagot ni Samara ng magalang. Tumango si Doña Caridad ngumit hindi ngumiti. Masyadong mabilis. Napakunot noo si Samara. Po? Ano ba namang hindi mo naintindihan? Singit ni Vina habang inaayos ang mamahaling bracelet sa pulsuhan. Ibig sabihin ni Mama, napakabilis mong naglihi. Samantalang may ilang mga bagay kaming alam tungkol sa kapatid ko. Naramdaman ni Samarang panlalamig sa batok niya. Anong ibig ninyong sabihin? Bumuntong hininga si Doña Caridad na tila siya pang napapagod sa usapan. May ilang taong nagsabi noon na baka mahirapan si Leandro na magkaanak. Mabilis na humarap si Samara. Sino pong may sabi niyan? May medical proof po ba? Hindi lahat kailangang ipaliwanag sa iyo. Matalim na sagot ni Doña Caridad. Ang gusto ko lang sabihin, sana sigurado ka sa dinadala mo. Nang gabing iyon, umuwi si Samara na mabigat ang dibdib. Nasa kusina si Leandro, naghahanda ng lugay para sa kanya nang mapansin nitong tahimik siya. Anong nangyari? Tanong nito, lumapit agad at hinawakan ng mga balikat niya. Sa unay, ayaw magsumbong ni Samara. Ayaw niyang maging dahilan ng panibabong pagtatalo ng mag-ina. Gulit nang makita ni Leandro ang pamumula ng kanyang mga mata, hindi na niya napigilang sabihin ng totoo. Bakit parang ang tingin ng mama mo sa anak natin, kasalanan? Pabulong niyang tanong. Parang sinuntok sa tiyan si Leandro. Anong sinabi niya? Nagpaparinig siya. Si Vina rin. Parang gusto nilang isipin ko na may duda sila kung ikaw ang ama. Mabilis na nagbago ang mukha ni Leandro. Hindi siya sumigaw, ngunit ang tahimik na galit sa kanyang mga mata ay sapat para malaman ni Samara na nasaktan din siya. Hindi na mauulit yan, mariin nitong sabi. Kakausapin ko sila. At kinausap nga niya ang mga ito. Ngunit tulad ng dati, marunong umiwas si Doña Caridad kapag pinipilit sa katotohanan. Napakasensitibo naman ng asawa mo, sabi nito kay Leandro ng sumunod na araw. Nag-aalala lang ako sa iyo bilang ina. Hindi pag-aalala ang tawag sa pambabastos, sagot ni Leandro. Ay, Leandro, sabat ni Tia Soling, na noon ay naroon din. Ang problema sa iyo, masyado kang bulag kapag in love, kaya ganyan ang nangyayari. Mas mabuting maging bulag sa pag-ibig kaysa malinaw ang mata pero bulok ang ugali. Malamig na tugon ni Leandro bago tuluyang umalis. Ngunit ang mga parinig ay hindi natigil. Habang lumalaki ang tiyan ni Samara, kasabay ding lumalaki ang bulong-bulungan sa panig ng pamilyang Serrano. Minsan, may narinig pa siyang usapan sa garahe habang hinihintay si Leandro. Kung ako kay Mama, ipacheck na yan, ani ni Vina sa kausap sa telepono. Hindi mo talaga alam sa mga babaeng galing sa hirap, minsan desperada makaahon. Ang pinakamasakit, hindi lamang siyang nadadamay, pati ang dinadala niyang bata. Sa kabila ng lahat, sinikap ni Samara na manatiling matatag. Inalagaan siya ni Luz Viminda na para bang muling bumalik ang mga panahong siyang bata. Pinapakain siya ng sabaw, pinapainom ng bitamina, at laging pinagpapasabihan. Anak, huwag mong hahayaang maapektuhan ng bata sa sama ng loob mo. Hindi niya kasalanan ng mga ugaling ganyan. Ma, pagod na po ako. Minsan gusto ko na lang lumayo. Kapag dumating ang panahon, lalayo kayo kung kailangan, pero hindi dahil natalo ka. Lalayo kayo dahil mas pinili mo ang kapayapaan. Ang mga salitang iyon ang pinanghawakan niya sa mga susunod na buwan. Nang isilang niya si Lorin para yung unang liwanag matapos ang mahabang bagyo. Napaaganda ng bata, maputi, singkit ng bahagya ang mga mata kapag natatawa at may maliit na nunal sa may likod ng kaliwang tenga. Gaya ni Leandro noong sanggol pa raw ito ayon kay Arwin na minsang nakakita ng lumang litrato. Kamukhang mukha mo ni Leandro. Kung may duda pa ang pamilya mo, sila na ang may problema sa mata. Napangiti si Leandro, ngunit bakas pa rin ang tensyon sa kanyang mukha.
Dahil kahit noong araw na isinilang ni si Lorin, hindi dumating si Doña Caridad. Nagpadala lamang ito ng mamahaling flowers arrangement na may card na may simpleng linyang, "Pagaling ka." Walang pagbati sa bagong sanggol, walang tawag na apo, wala ni katiting na init. Mas pinili ni Samara na huwag na lang dibdibin yon. Mas mahalaga sa kanya ang malusog na pagdating ni Lorin sa mundo. Sa tulong ni Luz Biminda, Jessa at maging ni Principal Meli na dumalaw pa sa bahay nila pagkaraan ng ilang linggo, naging masaya ang pag-aalaga sa sanggol. Si Leandro naman ay halos matunaw sa bawat iyak at ngiti ng anak. "Alam mo," sabi nito minsang madaling araw habang karga si Lorin na bagong natulog, "hindi ko akalaing ganito palang pakiramdam. Para bang gusto kong protektahan siya sa lahat." "Pati sa sarili mong pamilya?" Mahinang tanong ni Samara. Napatigil si Leandro. Hindi siya agad nakasagot. Ngulit kalaunan ay tumanggo siya. "Kung kinakailangan." Lumipas ang mga buwan. Unti-unting natutong gumulong, umupo at tumawa ng malakas si Lorin. Sa bawat milestone nito, may bagong saya sa bahay ni na Samara. Sa unang beses na natawag siyang mama, halos maiyak siya. Nang unang maglakad ang bata habang hawak ang kamay ni Leandro, napasigaw sa tuwa si Luz Biminda at napapalakpak si Pabling na nooy binatilyo na. Sa lahat ng iyon, isang bagay lang ang nanatiling masakit. Ang kawalan ng pagtanggap ng pamilya Serrano. Nang malapit nang sumapit ang unang kaarawan ni Lorin, si Jessa ang unang nagpilit kay Samara na magkaroon sila ng simpleng handaan. "Kahit sa covered court lang," sabi nito. "Hindi naman kailangang bongga, basta may pansit, spaghetti at konting palubo." Tumawa si Samara. "Ikaw talaga, parang anak mo rin si Lorin." "Malamang, ninang ako, hello." Naging abala ang mga sumunod na araw. Tumulong si Aling Cora sa pagluluto, si Mang Isko sa pag-aayos ng mga upuan, si Pabling sa pagbitbit ng yelo at soft drinks, at si Arwin sa pagkuha ng maliit na mascot na pupwedeng makipaglaro sa mga bata. Maging si Principal Meli ay nangakong dadaraan kahit saglit lamang. At si Baste, pinsan ni Leandro na hindi kasing taas ng tingin sa sarili ni Navina, ay nagsabing baka sumilip din siya dahil gusto niyang makita si Lorin. "Simple lang ha," sabi ni Samara kay Leandro habang inaayos nila ang souvenir packs. "Ayokong gumastos ng sobra. Ang mahalaga, masaya ang anak natin." Ngunit may isang pangalang hindi mabanggit sa usapan, si Doña Caridad. Noong una, ayaw na sana siyang imbitahin ni Samara, hindi dahil sa galit, kundi dahil ayaw niyang masira ang araw ng anak niya. Ngunit si Leandro mismo ang nagsabing kailangan pa rin nila itong anyayahan. "Hindi para sa kanya," sabi nito, "para sa atin, para wala siyang masabi." Kaya nag-send sila ng maayos na imbitasyon. Walang sagot si Doña Caridad sa loob ng ilang araw. Akala nila hindi ito pupunta. At sa totoo lang, nakahinga ng kaunti si Samara sa isiping iyon. Dumating ang araw ng kaarawan ni Lorin. Mailiwalas ang panahon. Puno ng munting ilaw at pink na lubo ang covered court. Nandoon ang mga kapitbahay, mga kasamahan ni Samara sa paaralan, ilang kamag-anak ni Luz Biminda at mga batang kaibigan ni Pabling. Masayang tumatakbo ang mga bata. May tugtog sa murang speaker, may amoy ng pansit, pritong lumpia at bagong lutong spaghetti sa paligid. Suot ni Lori ng simpleng puting bestida na tinahipan ni Luz Biminda. Para itong munting anghel habang kandong ng kung sino-sino. "Ay nako, Samara," sabi ni Principal Meli nang dumating siya. "Ang ganda ng anak mo. Mukhang mabuting bata." "Maraming salamat po, ma'am," nakingiting sagot ni Samara. Masaya sana ang lahat. Tahimik, punong-puno ng mga taong totoong nagmamahal sa kanila. Hanggang sa may humintong itim na sasakyan sa tapat ng covered court. Isa-isa bumaba si Vina, si Tia Soling, at sa huli si Doña Caridad. Naka-cream itong damit at may hawak na malaking kahon na binalot ng mamahaling papel. Napatingin ang lahat. Napatigil pala sa paglakad ang ilang bata. Napatingin si Jessa kay Samara. Mukhang hindi magandang sorpresa to. Himigpit ang hawak ni Samara sa gilid ng mesa. Naroon si Leandro sa tabi niya, biglang nanigas ang panga.
Lumapit si Doña Caridad na may pilit na ngiti. Hindi ba kami maaaring dumalo sa kaarawan ng bata? Ramdam ng lahat ang bigat sa paraan ng pagkakasabi nito sa salitang bata, na para bang hindi nito kayang sabihin ang salitang apo. Dumating kayo, malamig na sabi ni Leandro. Siyempre naman, sagot ni Doña Caridad. May dala pa nga akong regalo. Lumingon ang mga tao sa hawak nitong malaking kahon. Ang ilan ay napangiti pa. Iniisip na baka sa wakas ay nagbago na ang isip ng matandang babae. Ngulit si Samara sa kung anong dahilan ay biglang kinabahan. At habang nakatayo si Doña Caridad sa gitna ng simpleng handaan, habang lahat ay tahimik na naghihintay, habang dahan-dahan niyang inilapag ang kahon sa mesa sa harap ng munting handaan ni Lorin, hindi pa alam ni Samara at Leandro ang susunod na ilang minuto ang magiging isa sa pinakamasakit at pinakakahiyahiyang alaala sa buhay nilang mag-asawa. Isang tagpong hindi lamang dudurog sa dangal ni Samara sa harap ng maraming tao, kundi siyang tuluyang magtutulak sa kanila sa desisyong hahantong sa pagbubunyag ng isang lihim na mas malaki pa kaysa sa lahat ng paninira ni Doña Caridad. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin kayong lahat na patuloy na nakikinig at sumasabay sa emosyon ng kwentong ito. Nasaan ka man ngayon, nasa probinsya, nasa siyudad, nasa ibang bansa, o baka nagpapahinga habang tahimik na nakatutok, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood. Ang mga kwentong tulad nito ay mas tumatagos kapag alam mong may mga pusong sabay mong dinadana ang sakit, galit at pag-asa. At ngayon, dumako tayo sa bahaging hindi lang dangalang nakataya, kundi ang mismong katotohanang kay tagal itinago sa likod ng pangalan, yaman at pagmamataas. Nakatayo si Doña Caridad sa gitna ng covered court, napapalibutan ng mga batang may hawak na lobo, kapitbahay na unti-unting natatahimik at mga bisitang hindi na alam kung itutuloy pa ba ang ngiti sa kanilang mga labi. Sa mesa sa harap niya ay ang malaking kahon na dinala niya. Mabigat tingnan, maayos ang pagkakabalot, ngulit may kung anong malamig sa paraang hawak niya iyon. Buksan mo, sabi ni Vina na para bang may inaabangang palabas. Naramdaman ni Samara ang paninikip ng dibdib niya. Napatingin siya kay Leandro, ngulit bakas din sa mukha ng asawa ang kaba at inis. Sa paligid nila, naroon sina Jessa, Principal Meli, Arwin, Mang Isko, Alingcora, Luz Viminda, Pabling at maging si Baste na nooy kararating lamang at agad ding napansin ang tensyon. Ma, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretsahan, huwag sa birthday ng anak ko. Ngumiti si Doña Caridad, ngunit walang init iyon. Regalo lang naman ito. Bakit, natatakot ba kayo? Sumagot si Jessa sa gilid, hindi na nakatiis. Parang hindi regalo ang dating, Donya. Tinignan siya ni Tia Soling mula ulo hanggang paa. Hindi ka naman kausap. Ngulit si Mang Isko nang pumigna. Aba, huwag niyong dadalhin kami sa asal mayaman dito. Nasa handaan kayo ng bata. Hindi pinansin ni Doña Caridad ang matanda. Sa halip ay kinuha niya ang PC sa ibabaw ng kahon at dahan-dahan niyang hinila. Sa isang iglap, bumukas ang takip, at sa harap ng lahat, wala silang nakita kundi buhangin. Isang buong kahon ng buhangin. Ang ilan ay napaatras pa. Ang iba'y nagtinginan, hindi maintindihan. Si Alingcora ay napahawak sa dibdib. Si Luz Viminda naman ay tuluyang naputla. Si Samara ay tila hindi agad nakahinga. Ma, halos bulhong-bulhong na sabi ni Leandro, ngunit sa boses pa lang nito, ramdam na ang pagpipigil sa galit. Itinaas ni Doña Caridad ang baba niya. Ay yan ang bagay na regalo sa batang hindi ko kilalang apo. Parang may sumabog sa buong covered court, ang bulong-bulong kanina ay napalitan ng lubos na katahimikan. Anong sinabi mo? Tanong ni Leandro, ngayon mas malinaw, mas mabigat. Hindi umurong si Doña Caridad. Ang sabi ko, hindi ko siya kilalang apo, dahil hanggang ngayon, wala pa rin akong katiyakan na dugo siya ng pamilya namin. Napahawak si Samara sa mesa upang hindi manghina ang mga tuhod niya.
Hindi para sa sarili lang, kundi para sa batang si Lorin na nooy karga ni Jessa sa isang sulok at walang kamalay-malay sa panghahamak na ibinabato sa kanya. Hindi na napigilan ni Luz Vindinda ang sarili. Donya! Bata yan! Isang inosenteng bata. Paano niyo nakakayang gawin yan? Mas mabuti nang malinaw ang lahat, sagot ni Doña Caridad, kesa buong buhay naming dalhin ng isang bata na hindi naman pala amin. Ano bang klaseng puso meron ka? Nanginginig na sabi ni Samara. Unang kaarawan ng anak ko ito. Bata siya. Wala siyang kasalanan. Kasalanan mo, mabilis na singit ni Vina. Kung sana'y marunong kang mahiya, hindi na aabot sa ganito. Mabilis na sumugod si Arwin, galit na galit. Tama na yan, Vina. Sobra na kayo. At ikaw, huwag kang makialam. Mataray nitong balik. Kaibigan ka lang. Ano ngayon kung kaibigan lang ako? Mas may respeto pa ako sa batang yan kaysa sa inyong mga kamag-anak ko, no? Humakbang si Leandro palapit sa ina. Sa unang pagkakataon, wala nang bakas ng paggalang sa mukha niya. Sugat na ang naroon, galit at pagkadurog. Lumayas kayo, sabi niya. Nagkibit balikat si Doña Caridad. Hindi ako aalis hanggat hindi ako naririnig. Wala nang dapat marinig, sigaw ni Leandro, dahilan para mapatalon ng ilang bata. Pinahiya mo ang asawa ko, pinahiya mo ang anak ko, sa harap pa ng maraming tao. Kung wala kang itinatago, sabi ni Doña Caridad, magpa-DNA test kayo. Doon tuluyang nagkahalo ang sakit at galit sa mukha ni Samara. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakipagbardaguman, ngunit sa paraan ng pagtitigan niya sa biyenan, halatang may bagay ng tuluyang namatay sa loob niya. Gusto mo ng DNA test? Tamong niya, nanginginig pero matatag ang boses. Sige, gagawin namin. Hindi dahil kailangan naming magpaliwanag sa iyo, kundi para matapos na ang kahibangan mo. Tumawa ng bahagya si Tia Suling. Ayan, kung wala namang tinatago, bakit matatakot? Ngunit hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil si Principal Meli, na kanina pa nakatitig ng mariin, ay lumapit na rin. Bilang prinsipal at bilang matandang babae na alam ang bigat ng dangal, na yun lang ako nakakita ng lola na kayang lapastanganin ang sariling apo sa unang kaarawan nito. Hindi agad nakapagsalita si Doña Caridad. Si Jessa naman ay umiiyak na habang karga si Lorin. Samara, halika na, umalis na tayo rito. Huwag na nating hayaang makita pa ng anak mo ang mukha ng mga yan. Pero si Samara ay tila naging bato. Sa loob-loob niya, may isang bahagi ng pagkatao niyang kanina lang ay umiiyak, ngunit ngayoy nagsimulang tumayo. Maingat niyang linapitan si Jessa at kinuha si Lorin. Hinalikan niya ang noo ng anak, saka siya humarap kay Doña Caridad. Pagkatapos ng araw na ito, wala ka ng karapatang tawagin kahihiya ng anak ko dahil ikukuha ko siya ng katotohanan. At kapag lumabas na kasi Leandro nga ang ama niya, hindi ko alam kung saan mo ilulugar ang mukha mong sanay manghamak. Natahimik ang lahat. Sa huli, umalis sina Doña Caridad, Vina at Tia Suling nang hindi man lang humihingi ng tawad. Ngunit hindi natapos doon ang sakit. Sa baryo, sa simbahan, sa tindahan at maging sa eskwelahan, mabilis kumalat ang nangyari. Hindi man lahat masama ang tingin kay Samara, hindi niya pa rin maiwasang marinig ang ilang bulong-bulong sa likod niya. Siya ba yung pinagdududahan ng biyenan? Mayaman kasi ang asawa. Malay ba natin? Ang pinakamasakit, hindi niya inaasahang aabot sa ganito ang impluensya ng pamilya Serrano. Sa paaralan, may ilang magulang na tila naging mailag. Hindi man siya tahasang pinupuna, ramdam niyang may mga matang sumusukat sa kanya. Sa palengke, napansin niyang biglang humihina ang mga usapan kapag napapadaan siya. Isang gabi, habang tulog na si Lorin at tahimik ang buong bahay, umupo si Samara sa gilid ng kama at tuluyang umiyak. Pagod na siya. Lumapit si Leandro at tahimik niyang iniyakap mula sa likod. Kasalanan ko to,
Sabi nito, paos ang boses. Kung hindi kita dinala sa pamilyang yon, wag, putol ni Samara. Wag mong akuin ang ugali ng nanay mo, hindi ikaw ang may gawa nito. Pero ako ang dahilan kung bakit kanya nasaktan. Napapikit si Samara. Leandro, hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Hindi ko na kayang sa bawat taon, sa bawat okasyon, sa bawat hakbang ng anak natin, laging may duda, laging may pait. Tahimik si Leandro ng ilang sandali, pagkatapos ay tumanggo ito. Magpapa-DNA test tayo. Nag-angat siya ng tingin. Sigurado ka? Oo, sagot nito. Hindi para patunayan sa kanila kung sino tayo, kundi para matapos na, para kapag lumabas ang resulta, wala na silang maibato pa. Kinabukasan, sinamahan sila ni Arwin sa isang kilalang laboratory sa Maynila. Hindi naging madali ang proseso. Kailangan ng maraming papeles, consent, at maingat na paliwanag mula sa doktor. Nandon si Dr. Hemon Valera, isang profesional at maingat magsalita na agad na nakaramdam ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa at ng dahilan ng kanilang pagpunta. Standard procedure lang ito, sabi ni Dr. Valera. Ngunit malinaw ko lang po, kapag lumabas ang resulta, kailangan yung paghandaan ng emotional impact kahit ano pa ang maging findings. Handa na kami, Doc, sagot ni Leandro. Ngunit hindi pa pala. Habang hinihintay nila ang resulta, doon nagsimulang mas lumala ang pagod ni Samara. Hindi na lang kahihiya ng pasa niya, kundi pati ang takot. Takot na baka kahit sigurado siyang si Leandro ang ama ni Lorin, may mangyaring mali. Takot na baka may bagong paraang gamitin ng pamilya Serrano para siraan siya. Kasabay pa nito, muling inatake ng rayuma at alta presyon si Luz Viminda dahil sa stress. Wag mo na pong isipin, sabi ni Samara minsang dinadalhan niya ito ng lugaw. Pilit ngumiti ang ina niya. Anak, kahit sabihin mong wag kong isipin, ikaw ang anak ko. Paano kita hindi iisipin? Sa mga panahong iyon, si Jessa ang palaging sumasalo kay Samara. Siya ang nag-aalaga kay Lorin kapag kailangang bumiyahe si Samara para sa follow-up sa laboratory. Si Principal Melly naman, bagamat istrikta pa rin, ay tahimik na binawasan ang load ni Samara sa paaralan upang hindi ito masyadong mapagod. Teacher ka na mahusay, sabi ni Principal Melly isang tanghali habang inaabot ng ilang forms, at alam kong hindi mo deserve ang pinagdadaanan mo. Kaya wag mong hayaang sirain ka ng mga taong kulang sa moralidad. Samantala, si Baste na mula sa pamilya Serrano, ngunit hindi kasing lupit ng iba, ay nagsimulang maging mapagmasid. Napansin niyang masyadong kumpiyansa si Doña Caridad, hindi tulad ng isang lola na umaasa sa katotohanan, kundi tulad ng isang taong sanay magtago ng sariling sikreto. Isang beses, nadatnan pa niyang balisa ang Donya habang sinusunog ng mga lumang papeles sa likod ng ancestral house. Bakit po kayo nagsusunog ng documents? Tanong niya noon. Mga lumang resibo lang, mabilis na sagot nito. Ngulit may kung anong kumirot sa isip ni Baste. Lalo nang minsang marinig niya si Tia Soling na bumulbol kay Doña Caridad sa kusina. Hindi ba delikado yung test na yan? Baka kung ano pa ang lumabas. Huwag kang mag-alala, malamig na tugon ng Donya. Ang tinitignan lang naman nila ay ang bata at si Leandro. Hindi yun pinansin ni Basti noon, ngulit na itanim na sa isip niya ang pagdududa. Makalipas ng ilang linggo, dumating ang araw ng resulta. Pumunta sina Samara at Leandro sa laboratory na magkahawak ang kamay, ngulit kapwa silang tahimik. Nasa waiting area rin si Arwin na nagpumilit samahan sila. Hindi matagal, tinawag sila ni Dr. Valera sa loob ng opisina. Maingat nitong inilapag ang folder sa mesa. Mr. and Mrs. Serrano, lumabas po sa primary test na si Mr. Leandro Serrano nga ang biological father ni Lorin. Napapikit si Samara habang kusang pumatak ang luha niya. Hindi dahil nagulat siya, kundi dahil sa wakas may papel na magpapatigil sa paninira. Humigpit ang hawak ni Leandro sa kamay niya. Salamat, Doc. Ngunit hindi pa tapos magsalita si Dr. Valera.
May isa pa pong concern. Nagkatinginan silang tatlo. In the course of genetic comparison, napansin kaming inconsistency sa ilang inherited markers na karaniwang rine-review din sa full family trace recommendation. Hindi ito tungkol sa pagiging ama ni Mr. Leandro kay Lorene, clear po yon. Pero may pattern na nagmumunggahing maaaring may mas malalim pang issue sa biological line. Hindi agad nakaimik si Samara. Si Leandro naman ay napakunot noo. Anong ibig niyong sabihin, Dok? Tanong nito. Dahan-dahang tinulak ni Dr. Valera palapit ang ibang papel. Hindi ko masasabi ng buo hanggat walang additional testing, pero base sa lumabas, may posibilidad na ang presumed maternal line or paternal line declaration in previous family assumptions ay inaccurate. Halos hindi huminga si Leandro. Diretsuhin niyo po. Tumingin si Dr. Valera sa kanya, saka nagsalita ng mas mababa ang boses. Mr. Serrano, may posibilidad na hindi tugma ang biological lineage ninyo sa deklaradong magulang sa official family record. Sa loob ng silid, tila tumigil ang oras. Si Samara ang unang napatingin kay Leandro. Nakita niya roon hindi lamang pagkalito, kundi isang uri ng takot na hindi niya pa kailanman nakita sa asawa. At para malinaw, dagdag ng doktor, hindi ko po ito sinasabi bilang final conclusion. Kailangan ng karagdagang tests, pero ang nakikita naming inconsistency ay hindi pangkaraniwan. Si Arwin, na noon ay pinapasok na rin dahil sa panlalambot ni Leandro, ay napahawak sa sandalan ng upuan. Ibig sabihin, may mali sa kwento ng pamilya? Walang sumagot agad. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng paghamak, hindi na si Samara ang sentro ng problema. May mas malaki ng bitak na nabuksan. At ang bitak na iyon ay unti-unting tutungo sa pinakaitinatadong lihim ng buhay ni Doña Caridad, isang katotohanang kaya nitong manlait, manghusga at yurakan ang dangal ng iba dahil sa buong buhay niya, may kasalanan siyang pilit na ibinaon sa ilalim ng apelyidong Serrano. Bago tayo magpatuloy sa isa na namang matinding bahagi ng ating istorya, gusto ko munang pasalamatan ng lahat ng patuloy na nakikinig at sumasabay sa bawat emosyon ng kwentong ito. Habang pinapakinggan mo ito, i-comment mo naman kung agasaan ka at anong oras ka nanonood. Mas ramdam ang bigat ng isang kwento kapag alam mong hindi ka nag-iisang dinadala ang sakit, galit at pag-asa ng bawat esena. At ngayon, dumako tayo sa bahaging matapos mabunyag ang unang malaking bitak sa katahimikan ng pamilya Serrano, nagsimula ng gumuho ang matagal nang itinayong kapalaulan ni Doña Caridad. Habang sa kabilang banda, tahimik ngunit matatag na nagsisimulang bumangon sina Samara, Leandro at ang munting si Lorene. Mula sa laboratorio, halos walang imik si Leandro habang pauwi sila. Nasa likod si Arwin, tahimik ding nakatanaw sa bintana ng sasakyan, samantalang si Samara ay nakahawak lamang sa kamay ng asawa, marahang pinipisil ito na parabang sa simpleng paghawak na iyon ay maibabalik niya ang katatagan ng lalaking ngayon lang niya nakitang tunay na nayayanig. Hindi niya agad pinilit si Leandro na magsalita. Kilala niya ang asawa. Kapag masyadong malalim ang iniisip nito, mas pinipili nitong manahimik kaysa magpakawala ng salitang baka pagsisihan din sa huli. Pagdating nila sa bahay, nadatnang nilang gising pa si Luz Viminda at karga ni Jessa si Lorene na noon ay mahimbing nang natutulog sa balikat nito. Anong sabi ng doktor? Maingat na tanong ni Luz Viminda. Gulit agad niyang napansin ang mukha ni Leandro. Si Samara ang sumagot. Napatunayan na si Leandro ang ama ni Lorene. Sabay-sabay silang nakahinga, ngunit hindi pa man tuluyang makangiti si Jessa ay napansin nitong may karugtong ang katahimikan sa mukha ni Samara. Pero, mahina nitong tanong. Umupo si Leandro sa silya at saka lamang nagsalita. May iba pa raw inconsistency sa dugo. Posibleng may hindi tama sa family line ko. Natahimik ang lahat. Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Jessa. Matagal bago sumagot si Leandro. Ibig sabihin, posibleng hindi ako tunay na anak ng taong buong buhay kong pinaniniwala ang ama. Parang huminto ang oras sa maliit nilang sala.
Napahawak si Luz Veminda sa dibdib niya. Si Jessa naman ay napatingin agad kay Samara na sa kabila ng pagod ay pinipilit manatiling mahunam. Anak, mahina lamang nasabi ni Luz Veminda. Hindi sigurado kung si Samara ba o si Leandro ang kinakausap niya. Ngunit si Leandro ay nakatitig lamang sa kawalan. Lahat ng panghahamak nila kay Samara, lahat ng pagdududa nila kay Lorin. Tapos ngayon sila pala ang may tinatago? Nilapitan siya ni Samara at lumuhod sa frahan at saka lamang nagsalita. Huwag mo munang ubusin ang sarili mo sa tanong, hindi ito final. Pero isang bagay ang malinaw, walang karapatan silang tapakan ang dangal natin. Napapikit si Leandro, saka dahan-dahang tumango. Kinabukasan, hindi na naghintay si Leandro. Dumiretso siya sa ancestral house ng mga Serrano, dala ang initial findings mula sa laboratorio. Kasama niya si Arwin dahil ayaw siyang hayaang mag-isa ng kaibigan sa pagkakataong iyon. Pagpasok nila sa malawak na sala, naroon si Doña Caridad na umiinom ng tsaa, si Vina na abalang tumitingin sa tablet, at si Tia Soling na tila laging may hinihintay na eskandalo. Ano itong pinadala mong mensahe kagabi? Tanong agad ni Doña Caridad nang makita siya. Napakabastos ng tono mo. Hindi na umikot pa si Leandro sa paliwanag. Inilapag niya ang folder sa center table. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Malamig niyang sabi, "Ako ang ama ni Lorin." Hindi na tinag si Doña Caridad. Kung ganon, tapos na pala ang drama. Hindi pa. Napaangat ng tingin si Vina. Si Tia Soling na may unti-unting nagbago ang ekspresyon. May iba pang lumabas, sabi ni Leandro. May inconsistency sa lineage. May posibilidad na hindi tugma ang biological records ng pamilya natin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Arwin ang mabilis ngunit halatang pagtiik ng mukha ni Doña Caridad. Isang iglap lamang iyon, ngunit sapat para mapansin ng isang taong matagal nang sanay magbasa ng tao. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Singhal nito. Hindi lahat ng report ng doktor ay totoo. Minsan, puro haka-haka lang. Talaga ba? Balik ni Leandro. O natatakot ka lang na may lumabas na hindi mo kayang itanggi? Tumayo si Doña Caridad. Mag-ingat ka sa mga akusasyon mo, Leandro. Mag-ingat din po kayo, dahil matagal na kayong nakapanakit ng ibang tao gamit ang pagmamataas ninyo. Abat sumasagot ka na rin, mataray na sabi ni Vina. Pero hindi na siya pinansin ni Leandro. Ang tingin niya ay nasa ina lamang. Magpapa-additional testing ako, at kung may itinatago ka, malalaman ko. Hindi sumagot si Doña Caridad, ngunit sa katahimikan niyang iyon, lalong tumibay ang hinala ni Leandro na hindi aksidente ang lahat. Sa mga sumunod na araw, mabilis ang naging pangyayari. Si Attorney Severino Lontok, matagal ng abogado ng mga Serrano, ay ipinatawag ni Leandro para repasuhin ang ilang lumang papeles, records at legal documents ng pamilya. Hindi ito ginawa ni Leandro lamang para sa paghihinggit. Gusto niyang maintindihan kung may mas malalim pang implikasyon sa ari-arian, apelyido at mana ang maaaring mabuksan ng usaping ito. Leandro, sabi ni Attorney Severino habang hawak ang ilang lumang file, kung mapapatunayan na may fraud noon pa man sa family declarations, pwedeng maapektuhan ng ilang legal documents. Hindi agad-agad, pero may chain of consequences. Gaano kabigat? Tanong ni Leandro. Depende sa lalim ng kasinungalingan at depende sa ebidensya. Doon pumasok si Baste, ang pinsang dating hindi pala boses sa mga sigalot ng pamilya. Simula nang masaksihan niya ang insidente sa birthday ni Lorin at mapansin ang kakaibang kilos ni Doña Caridad matapos lumabas ang resulta ng DNA test, nagsimula na rin siyang maghukay. Isa siyang taong hindi pala boses, gulit matalas ang mata. Sa loob ng maraming taon, siya ang tipong naroon lang sa mga handaan, pinapansin lang kapag may iniuutos, ngunit siya rin pala ang nakakapansin sa maliliit na bagay na hindi iniintindi ng iba. Isang hapon, dumalaw siya kay Leandro dala ang isang lumang envelope. Ano to? Tanong ni Leandro. Nakita ko sa lumang cabinet sa stockroom ng lumang bahay ni Lolo Arturo. Hindi ko alam kung relevant pero baka makatulong. Pagbukas ng envelope, may ilang lumang resibo,
isang litrato at isang sulat na halos kupas na ang tinta. Ang litrato ang unang nagpahanto kay Leandro. Isang batang Doña Caridad iyon, halatang mas mabata pa sa panahong kilala siya bilang asawa ni Don Arturo. Katabi niya ang isang lalaking simple ang damit, may payak na ngiti at may kamay na maingat na nakaalalay sa likod niya. "Kilala mo ba to?" tanong ni Baste. Umiling si Leandro. Sumagot si Arwin na noon ay naroon din. "Parang hindi yan kabilang sa angkan ninyo." Mula sa pintuan ay biglang nagsalita si Nemesio, ang dating matandang tiwala ng Serrano Estate na noon ay pinuntahan ni Baste para tanungin ang mga lumang bagay. "Si Rogelio Buan yan," Sabo nito. Driver dati ni na Don Arturo, bago pa ang kasal. Natahimik ang buong silid. "Sigurado ka?" tanong ni Leandro. Tumanggo si Nemesio. "Hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Tahimik lang yun. Mabait. Masyadong mabait para sa pamilyang yun." May inilabas pa si Nemesio na isa pang papel. Isang lumang sulat na hindi niya raw nagawang itapon noon dahil pakiramdam niya, darating ang panahon na kakailanganin iyon ng katotohanan. Hindi kumpleto ang sulat, ngunit sapat upang makabuo ng larawan ng nakaraan. May mga linyang nagsasabing, "Hindi ko na kayang itago ang bata. Patawarin mo ko. Kailangan kong piliin ang pangalan kaysa sa katotohanan." Napahawak si Leandro sa sentido niya. Sa gabing iyon, muli niyang hinarap si Doña Caridad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Attorney Severino, si Baste at si Nemesio. Naroon din si Vina at Tia Soling, kapwa halatang hindi komportable. "Ma," sabi ni Leandro, inilapag ang litrato at sulat sa lamesa. "Sino si Rogelio Buan?" Unang namutla si Tia Soling bago si Doña Caridad. "Wala kang karapatang halongkatin ang nakaraan ko," sagot ng Doña. Ngulit kapansin-pansin ang panginginig ng boses nito. "May karapatan ako," mariing sagot ni Leandro. "Kung buong buhay ko'y ginamit mo ko para manira ng ibang tao habang may tinatago kang kasinungalingan." Tumayo si Vina. "Mama, ano to? Ano bang ibig sabihin nito?" Matagal na katahimikan. Pagkatapos, unti-unting naupo si Doña Caridad na parabang nawala ang lakas sa mga tuhod niya. Ang babaeng kilala sa tikas, yabang at matalim na dila ay ngayon parang isang matandang unti-unting sinusukuan ng sariling anino. "Bago pa ako ikasal kay Don Arturo, may nangyari sa amin ni Rogelio." Hindi makapaniwala si Vina. "Ano?" "Hindi ko siya dapat minahal," dugtong ni Doña Caridad, "pero minahal ko at nabuntis ako." Parang humampas ang katahimikan sa bawat sulok ng bahay. "Hindi alam ni Don Arturo?" tanong ni Attorney Severino. Umiling si Doña Caridad. "Hindi. Nang nalaman kong buntis ako, ipinilit ng mga magulang ko ang kasal. Ang mahalaga sa kanila ay ang pangalan, ang lupa, ang posisyon. Nang isilang si Leandro, pinalabas naming anak siya ni Don Arturo." Napapikit si Leandro. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, ngunit ang mukha niya ay parabang dahan-dahang nawawalan ng dugo. "Buong buhay," paos niyang sabi, "buong buhay mong pinaniwala sa akin na ako ang lehitimong anak ng angkan. Tapos ginamit mo pa ang apelidong yan para yurakan si Samara at si Lorin?" Umiyak si Doña Caridad ngunit walang sino man ang madaling naiwa. "Natakot ako," sagot nito. "Kapag nalaman ng totoo, mawawala ang lahat." "Hindi," siningit ni Baste. "Hindi takot ang tawag doon. Kasakiman." Doon na tuluyang nagkagulo ang pamilya. Si Vina ay halos mapasigaw sa galit, hindi kay Samara, kundi sa sariling ina. "Pinagmukha mo kaming katawa-tawa," sigaw niya. "Akala ko si Samara ang may tinatago. Ikaw pala." Maging si Tia Soling ay umurong, halatang ayaw madamay. "Hindi ko naman alam ang lahat." "Sinungaling," sigaw ni Vina. "Ikaw pa nga ang laging sumasawsaw sa paninira." Mula noon, mabilis ang pagbagsak ni Doña Caridad. Kumalat ang balita, una sa loob ng pamilya, pagkatapos sa ilang kasosyo sa negosyo hanggang makarating sa simbahan at amiga niya dati na nakataas ang kilay sa lahat.
Ang mga taong minsang nakapaligid sa kanya dahil sa yaman at impluensya ay unti-unting nalaho. Sa parish council, kapansin-pansin na hindi na siya pinapaupo sa sentro. Sa ilang business meetings, may mga tumangging makipag-transact hanggat hindi naaayos ang legal questions tungkol sa ilang pagmamayari. Samantala, pinili ni Samara at Leandro na lumayo. Hindi ko na kayang araw-araw may usok ng nakaraan sa paligid natin, sabi ni Samara isang gabi habang pinapatulog si Lorin. Tumanggo si Leandro. Ako rin. Kaya umalis sila sa dating inuupahang bahay na malapit sa sentro at lumipat sa isang mas mapayag ngunit tahimik na bahay sa San Rafael. Hindi ito mansyon, hindi rin ito kasing ganda ng Serrano Estate, ngunit malinis, maaliwalas, at higit sa lahat, walang boses ng panghuhusga sa bawat dingding. Doon nagsimula ang tunay na pagbangon nila. Si Leandro na dati pa man ay unti-unti nang nawawalan ng gana sa mga negosyong nakakabit sa pangalan ng Serrano, ay tuluyang tumalikod sa direktang kontrol ng pamilya. Sa tulong ni Arwin, nagbukas siya ng maliit na construction consultancy. Sa umpisa, 2 lang silang umiikot sa mga kliyente, gumagawa ng plano, tumitingin sa site at minsan pa nga ay sila mismo ang nag-aabot ng kape sa mga prospective client kapag nagtitipid. Mas gusto ko na to. Sabi ni Leandro, minsang nakaupo sila ni Samara sa harap ng bahay habang natutulog si Loren sa duyan. Mas maliit, pero malinis, walang kasamang yabang ng apelido. Ngumiti si Samara. Mas bagay sa'yo ang pinaghihirapan kesa minana lang. Samantala, sa paaralan, dahan-dahang gumanda rin ang takbo ng buhay ni Samara. Sa kabila ng pinagdaanan niya, hindi siya bumitaw sa trabaho. Sa halip, lalo pa siyang nagsumikap. Tinulungan siya ni Jessa sa review materials at si Principal Melly mismo ang nagrekomenda sa kanya para sa mas mataas na training at mas mabigat na posisyon. May laman ang utak mo at tibay ang puso mo, sabi ni Principal Melly nang ibigay sa kanya ang endorsement papers. Sayang kung magpapatalo ka sa mga intriga. Gamitin mo ang sakit para umangat, hindi para lamunin ka. At iyon nga ang ginawa ni Samara. Sa bagong bahay nila sa San Rafael, unti-unting napalitan ng katahimikan ang ingay ng kahihiyan. Si Loren ay lumaking masayahin, malambing at halatang matalino. Tuwing umuuwi si Leandro, tumatakbo itong pasalubong at sa simpleng eksenang iyon, nararamdaman ni Samara na hindi nasayang ang lahat ng pinagdaanan nila. Ngunit sa kabilang dako, habang unti-unting bumabangon ang pamilya nila, si Doña Caridad ay unti-unti ring iniiwan ng lahat. Maging si Vena, matapos ang ilang linggong matinding sigawan at sumbatan sa ancestral house, ay tuluyang lumayas at nagdesisyong huwag munang makialam sa ina. Tia Suling, na sanay laging may pakinabang, ay bumitaw rin nang maramdamang wala nang maibibigay sa kanya ang kapatid sa ina. Naiiwan si Doña Caridad sa malaking bahay na dati puno ng kasambahay, bisita at yabang, ngayon ay tahimik, malamig at punong-puno ng sariling multo. At doon nagsimulang dumating ang isa na namang pagsubok. Dahil isang umaga, nakatanggap si Leandro ng tawag mula kay Nemesio. "Sir," sabi ng matanda sa kabilang linya, "pasensya na kung kayo pa ang tinatawagan ko, pero bumagsak po si Doña Caridad kagabi. Ilang araw na raw pong mataas ang presyon, halos hindi kumakain at wala nang kasama rito kundi isang reliever na kasambahay." Hindi agad nakasagot si Leandro. Mula sa mesa, napatingin si Samara. "Sir, dugtong pa ni Nemesio. Hindi ko po alam kung sasabihin ko ito, pero mukhang wala na pong gustong magbalaga sa kanya." Pagkababa ng tawag, matagal na nanahimik si Leandro. Alam ni Samara ang nasa isip niya. Hindi ito simpleng usapin ng dugo o apelido. Ito na ngayon ang mabigat na tanong na walang madaling sagot. Ano ang gagawin mo sa taong sumira sa dangal mo, ngulit ngayon ay mag-isa nang bumabagsak?
sa harap ng kanilang payak ngunit tahimik na tahanan habang marahang humahampas ang hangin sa mga dahon at naririnig ang masayang tawa ni Loren sa loob, naramdaman ni Samara at Leandro na hindi pa pala lubusang natapos ang laban dahil may sugat na hindi lamang ginagamot ng paglayo kundi sinusubok ng pagkakataong pumili sa pagitan ng galit at awa at iyon ang susunod na huhubog sa huling anyo ng kanilang pamilya. Bago tayo dumako sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, nais ko munang batiin at pasalamatan ang lahat na patuloy na nakikinig hanggang sa puntong ito. Sa bawat nakatutok ngayon, kung ikaw man ay nasa bahay, nasa biyahe, nagpapahinga mula sa trabaho o tahimik na nakikinig bago matulog, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood. Ang mga kwentong tulad nito ay mas tumatatak kapag sabay-sabay nating nararamdaman ang bigat, ang sakit at ang paghilom. At ngayon, dumako tayo sa huling yugto ng kwento ni Samara at Leandro, ang bahaging hindi na lamang tungkol sa lihim, dugo at panangalan, kundi tungkol sa pagpapatawad, dignidad at sa tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Pagkababa ni Leandro ng tawag mula kay Nemesio, nanatili siyang tahimik sa harap ng mesa. Ang hawak niyang baso ng tubig ay hindi niya man lang inumin. Sa loob ng bahay, naririnig ang mahihinang yabag ni Loren habang nilalaro ang ilang blocks na binili ni Samara noong nakaraang buwan. Payapa ang paligid, ngulit sa gitna ng katahimikang iyon, tila muling bumalik ang bigat ng nakaraan. Si Samara ang unang nagsalita. Kamusta raw ang kalagayan niya? Hindi agad sumagot si Leandro. Tumingin muna siya sa bintana, saka bumuntong hininga. Mataas daw ang presyon. Ilang araw nang mahina. Halos walang kasama. Yung mga dating niyang tao, isa-isa nang umaalis. Si Vina hindi na bumabalik. Si Tia Soling, tuluyan na raw umiwas. Si Nemesio na lang halos ang tumitingin-tingin. Tumanggo si Samara, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Hindi iyon dahil wala siyang iniisip. Sa totoo lang, napakarami. Bumabalik sa alaala niya ang kahon ng buhangin, ang malamig na boses ni Doña Caridad, ang kahihiyan sa birthday ni Lorin, ang mga bulong-bulungan, ang sakit na dumurog sa pagkatao niya bilang ina. Ngunit kasabay nito, bumabalik rin ang mga sinabi noon ng kanyang sariling ina, na may mga pagkakataong hindi kahinaan ang pagpili ng awa, kundi isang uri ng lakas na hindi kayang pantayan ng paghihiganti. Anong gusto mong gawin? Mahinang tanong niya kay Leandro. Humawak si Leandro sa noo niya. Hindi ko alam. At iyon ang totoo. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya naranasan na sabay na mabigat ang galit at awa. Galit sa inang na gumamit sa kanyang pangalan para yurakan ang dignidad ng asawa at anak niya. Awa sa isang matandang babaeng ngayon nag-iisa. Iniwan ng mismong mga taong minsan niyang kinampihan at ginamit. Sa gabing iyon, dumating si Luz Viminda upang kumustahin sila. Naroon din si Jessa, na dumaan para ibigay ang ilang school papers kay Samara. Nang malaman nila ang balita tungkol kay Doña Caridad, natural na iba-ibang naging reaksyon. Kung ako ang tatanungin, agad na sabi ni Jessa habang nakapamaywang, bahala siya sa buhay niya. Ang laki-laki ng ginawa niyang sakit sa inyo, hindi biro yon. Totoo yan, sagot ni Luz Viminda, mas mahinahon ang tono. Pero minsan anak, ang tanong hindi na kung deserve ba niya. Ang tanong, anong klaseng tao ba ang gusto ninyong manatili pagkatapos ng lahat? Napatingin si Leandro sa bienal niyang noon pa man ay may mas malinis ng pagpapalaki kaysa sa sarili niyang ina. Ma, hindi ko alam kung kaya ko siyang tingnan sa mata nang hindi ko naaalala ang ginawa niya. Hindi mo kailangang kalimutan, sagot ni Luz Viminda. Ang pagpapatawad, hindi ibig sabihing binubura mo ang sakit. Minsan, ibig sabihin lang, ayaw mong ikaw ang lamunin ng sakit. Tahimik na nakinig si Samara. Alam niyang totoo iyon, ngulit alam din niyang hindi sapat ang maganda pakinggan lamang. Kailangang pagdesisyonan nila iyon bilang mag-asawa. Kinabukasan, habang nasa paaralan si Samara, hindi siya mapakali. Kahit nagtuturo siya sa harap ng klase, may bahagi ng isip niyang nasa lumang pahay ng mga Serrano. Pagkatapos ng klase, pinatawag siya ni Principal Melly sa opisina. Parang wala ka sa sarili,
sabi ng principal habang inaayos ang salamin nito. Pasensya na po ma'am, may iniisip lang. Hindi na pinaligoy-ligoy ni Principal Melly ang usapan. Kilala na niya si Samara ng sapat para malaman kapag may dinadala ito. Tungkol ba sa biyanan mo? Nagulat si Samara. Paano niyo po nalaman? Kaibigan ko si Luz Viminda at saka hindi mahuhulaan kung hindi ka kilala. Mukha kang mahinahon pero ang mata mo laging nagsasabi ng totoo. Nabuntong hininga si Samara. Hindi ko alam ang tama. Ayokong lumaking galit si Lorraine, pero hindi ko rin kayang magpanggap na walang nangyari. Tumanggo si Principal Melly. Huwag kang magpanggap. Harapin mo bilang babaheng may dangnal. Bumisita ka kung gusto mo, pero hindi dahil kailangan mong magpakumbaba. Bumisita ka dahil pinipili mong manatiling tao kahit sila matagal kang tinarato na parang walang halaga. Sa mga salitang iyon, tila may nabuo sa isip ni Samara. Nang gabing iyon, kinausap niya si Leandro habang natutulog na si Lorraine. Puntahan natin siya, sabi niya. Napaangat agad ang tingin ni Leandro. Sigurado ka? Oo, pero hindi dahil nakalimutan ko at hindi dahil gusto kong ayusin ang lahat sa isang iglap. Gagawin natin ito para sa sarili natin, para hindi tayo ang maging bihag ng galit habang buhay. Matagal siyang tinitigan ni Leandro. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumanggo. Sasamahan mo ako? Hinding-hindi kita hahayaang harapin siya ng mag-isa. Kinabukasan, nagtungo sila sa ancestral house ng Serrano. Kasama nila si Lorraine, na nooy ilang taong gulang na at malambing na bata. Walang kamalay-malay sa kabuuan ng kasaysayang nakapaligid sa apelyidong dala-dala ng ama. Sa daan pa lang, kapansin-pansin ng mas tahimik ang malaking bahay. Wala na ang dating dami ng sasakyan. Wala na ang mga kasambahay na laging abala sa paligid. Ang malawak na bakuran ay tila mas maputla, mas tuyot, na para bang maging ang bahay ay tinamaan na rin ng pagbagsak ng yabang ng may-ari nito. Si Nemesio ang sumalubong sa kanila. Salamat at dumating kayo, sabi ng matanda. Nasa kwarto po siya. Mahina na po. Pagpasok nila sa silid, halos hindi makilala ni Samara si Doña Caridad. Ang babaeng dating laging tuwid ang tayo, maingat ang bihis at matalim ang bawat tingin ay ngayoy payat, maputla at tila pagod na sa sariling bigat. Nakatungo lamang ito nung una, ngunit nang marinig ang yabag nila, dahan-dahan itong nag-angat ng mukha. At sa unang pagkakataon, walang yabang sa mga mata nito. Nakita nito si Lorraine na nakahawak sa palda ni Samara. Dinalangos siya, mahinang sabi ni Doña Caridad. Si Samara ay hindi agad lumapit. Maingat siyang tumayo sa tabi ni Leandro. Hindi kami pumunta rito para balikan ang lahat ng ginawa mo, mahinahon niyang sabi. Pumunta kami rito dahil ayaw naming manatiling bilanggo ng nakaraan. Napapikip si Doña Caridad. Nang muling bumukas ang mga mata nito, basa na ang mga iyon. Wala akong karapatang hingin yan, sabi nito. Pero, patawarin mo ako. Tahimik lamang si Samara. Si Leandro naman ay tila nahihirapan pa ring huminga ng maluwag sa presensya ng ina. Bakit mo ginawa yun sa amin? Tanong niya. Paos ang boses. Bakit mo pinahiya si Lorraine? Bakit mo winasak si Samara? Hindi ba sapat na itinago mo ang totoo buong buhay mo? Dahan-dahang pumatak ang luha ni Doña Caridad. Kasi, duwag ako. Amin ito. Duwag at makasarili. Akala ko kapag mas pinaniwala ko ang sarili ko na mahalaga ang dugo, apelyido at pangalan, matatakpan ko ang totoo tungkol sa akin. Inggit ang naramdaman ko kay Samara. Nakita ko sa kanya ang pagiging babae at ina na hindi ko naging kaya. Siya ang klase ng taong minahal ng walang pagkukunwari. Samantalang ako, nagtayo ng buhay sa kasinungalingan. Napahawak si Leandro sa sandalan ng silya. Halatang hindi niya iyon inaasahan marinig mula sa ina. Ang kahon ng buhangin, dugtong ni Doña Caridad, halos balubong. Hindi lang para kay Lorraine yun. Ngayon ko lang nauunawaan. Salamin pala yun ng sarili kong kaluluwa. Tuyot. Walang laman. Puno ng yabang pero walang tunay na pag-ibig. Tumulo ang luha sa pisngi ni Samara.
Hindi dahil nawala ang sakit, kung hindi dahil sa wakas, malinaw na malinaw niyang narinig ang pag-aamin na matagal niyang hindi hiningi, ngulit lihim niyang ipinalarangayin na mangyari. Hindi para maibalik ang nawala, kung hindi para mapatunayan sa sarili niyang hindi siya baliw, hindi siya mahina, at hindi siya nagkamali sa pagpanig sa katotohanan. Lumapit si Loren sa kama, karga ang maliit na stuffed toy na baon niya. Hindi nagturo sa batang gawin iyon, likas lang sa kanya ang pagiging maamo. "Lola, masakit po ba?" Inosenteng tanong nito. Napapikit si Doña Caridad at tuluyang napaiyak. Sa unang pagkakataon, tinawon siyang lola ng batang dating itinanggi. "Oo, apo, masakit," nanginginig nitong sabi. Hindi agad hinawakan ni Loren ang kamay nito, ngunit inilapag niya ang stuffed toy sa tabi ng matanda. "Para hindi po kayo matakot." Napayuko si Samara. Si Leandro namay napalingon. Pilit itinatago ang paglalambot ng mga mata. Sa mga sumunod na linggo, hindi man daas, ay dumadalaw sina Samara at Leandro. Hindi nila ibinalik ang dating relasyon. Hindi rin sila nagkunwaring biglang naging maayos ang lahat. Ngulit may disenteng pakikitungo na naunti-unting nabuo. Tinulungan din sila ni Attorney Severino at ni Baste na ayusin ang mga legal na gusot sa natitirang ari-arian at dokumento. May ilang lupang kinailangang suko, may ilang kasunduang kinailangang baguhin, ngunit pinili ni Leandro na huwag nang kumapit sa anumang yaman na nakatayo sa gulong ginawa ng nakaraan. "Mas gusto ko ng maliit basta malinis," sabi niya minsan kay Baste habang pumipirma sa mga bagong papeles. "At tama yan," sagot na Baste. "Kasi ang tunay na mana mo, hindi na ang pangalang Serrano, kundi ang pamilya mong piniling ipaglaban." Patuloy ring gumanda ang buhay ni Samara at Leandro. Dahil sa sipag at husay ni Samara sa paaralan, na-promote siya at kalaunay naging assistant principal. Mas lumawak ang responsibilidad niya, ngunit mas lalong nakita ng maraming tao ang kanyang galing at tibay. Si Jessa ay nanatiling malapit sa kanya, palaging unang bumabati sa bawat maliit at malaking tagumpay. Si Principal Meli, bago magretiro, ay personal pang nagsabi kay Samara, "Hindi ka lang mabuting guro, isa kang babaeng hinubog ng pagsubok." Samantala, ang maliit na construction consultancy ni Leandro at Arwin ay unti-unting lumaki. Dahil sa sipag, pagiging maayos sa kliyente at malinis na reputasyon, nakakuha sila ng sunod-sunod na proyekto. Hindi man kasing laki ng dating negosyo ng Serrano, ang bawat kinikita nila ay bunga ng sariling pawis at diskarte, hindi ng kinulimbat o itinagong katotohanan. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Lorin na matalino, malambing, at may likas na kabaitan na tila pinaghalo ang tibay ni Samara at ang pagiging mapagkalinga ni Leandro. Si Pabling, na minsang sakiting paslit lamang, ay nakapagtapos at naging maayos ang trabaho. Si Luz Viminda ay tumanda na may kapanatagan sa puso dahil nakita niyang hindi na sayang ang mga paghihirap niya bilang ina. Sina Mang Isko at Aling Cora ay nanatiling malapit sa pamilya at sa bawat mahalagang okasyon ay para na ring tunay na mga kamag-anak. Samantala, si Doña Caridad ay hindi na muling bumalik sa dati niyang mundo. Hindi na rin niya hinangad. Sa huling bahagi ng buhay niya, mas pinili niyang mabuhay ng payak, tahimik at malayo sa mga taong dati nakapaligid lamang dahil sa kanyang yaman at pangalan. Paminsan-minsan, dinadalaw siya ni Lorin at sa bawat dalaw na iyon, unti-unti natututo ang matandang babae ng isang bagay na buong buhay niyang hindi naintindihan, na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa apelyido, dugo o estado sa buhay, kundi sa mga taong handang tumayo sa tabi mo kahit nakita na nila ang pinakapangit mong anyo. Isang gabi, nang maramdaman ni Doña Caridad na humihina na siya ng tuluyan, ipinatawag niya si Nemesio at pinakiusapan na ibigay ang isang maliit na kahon kay Lorin kapag dumating ang tamang panahon. Hindi na iyon kahon ng buhangin. Nang dumating ang araw ng kanyang pagpanaw, tahimik lamang ang burol. Wala ang dating ingranding hanay ng mga kilalang tao.
wala ang matunog na usapan ng mga kaibigang sosyal. Ngunit naroon sina Leandro, Samara, Lorin, Baste, Nemesio at ilang piling taong totoong naging bahagi ng huling yugto ng buhay niya. Pagkatapos ng libing, ibinigay ni Nemesio ang iniwang maliik na kahon para kay Lorin. Binuksan iyon ni Samara nang magkasama sila sa bahay. Sa loob ay may isang lumang litrato ng batang Leandro, isang kupas na panyo, isang gintong pulseras ng pamilya at isang sulat. Si Samara ang nagbasa ng malakas. Para kay Lorin, ang batang minsang tinanggihang apo, ngunit siya palang magtuturo sa akin kung paano maging tao. Hindi ko na mababawi ang sakit na ibinigay ko sa iyo, sa iyong ina at sa iyong ama. Ngunit kung may natira pang kabutihan sa huling mga araw ko, iyon ay dahil pinili ninyong huwag akong suklian ng kaparehong tigas. Itabi mo itong pulseras hindi bilang simbolo ng yaman, kundi bilang paalala na ang mga kasinumalingan ay bumabagsak, pero ang kabutihang ipinapasa sa iba ay siyang tunay na namamana. Tahimik na naiyak si Leandro. Si Samara naman ay napatingin sa anak, na nooy nakaupo sa tabi nila at marahang hinahaplos ang pulseras. "Ma," haminang tanong ni Lorin, "masaya po ba si Lola ngayon?" Yinakap siya ni Samara at hinalikan sa noo. "Sa tingin ko," sabi niya, "payapa na siya." At doon nagtapos ang kwento ng isang batang minsang hinatulan bago pa makapagsalita, ng isang ina na piniling yurakan ngunit hindi nagpadaig, at ng isang lalaking kailangang mawalan ng ilusyon upang matutunan ang tunay na halaga ng pamilya. Nagtapos ito hindi sa yaman, hindi sa pangalan, at hindi sa dugo na ipinagyayabang ng iba, kundi sa tahanang binuo sa respeto, katotohanan at pag-ibig na kayang hilumin kahit ang pinakamatinding sugat. Sa huli, napatunayan ni Samara na ang dangal ay hindi kayang tabunan ng kahon ng buhangin, at si Lorin, ang batang minsang itinanggi, ang naging dahilan upang mabunyag ang lihim, matibag ang kasinungalingan at muling mabuo ang kahulugan ng isang tunay na pamilya.